everyone. So our topic for today is ang RA 9275, the Philippine Clean Water Act IRR DAO 2005-10. Water is the one of the most essential molecules on earth. Life cannot exist without it. So ang water, ang tubig is muna siya ang pinaka-importante nga essential molecule sa kalibutan. So dili mag-exist kung wala ang tubig. So, natay major component of a living things, which is ang important physiologically, important ecologically, and human importance. Source of water pollution. Water pollution comes from various sources including industrial discharge, agricultural runoff, domestic sewage, and improper waste disposal. These pollutants can severely impact water quality and aquatic ecosystem. So, ang water pollution is muna siya ang kaning mga parehaan ng mga dili pag-propers o dili tama nga kanang paglabay sa mga basura. Ginalabay lang nila ilang mga basura sa kanang mga something kanang mga sa mga kanal. So, makadaot na siya sa atuang makadaot na siya sa tubig. Tapos, ang mga kaninga mga pollutants is kanang makadako kayo na siya effect sa water quality and aquatic ecosystem. So, as you can see sa pictures, na siyang mga naka-paste dira ang mga kanang makadaot sa tubig, which is parehaan ng mga pagsunog. Tapos, paglabay sa mga basura, mo na siyang, so makita na to siya sa picture, no? Just kana, mo na siya diri ka ng may mga gisunod ra mga pollutant, yung kadaot sa atong tubig. Wala to, thank you. Good afternoon. So, akong topic is basic compliance requirements of RA 9275. So, una is this basic compliance requirements is secure discharge permit. Okay, secure discharge permit kay permit mo siya sa pagawas o legal na authorization sa ilang department para makapagawas sila og waste water. Then next is comply with discharge permit conditions. Then next is comply with applicable effluent standards based on effluent analysis to ENB accredited laboratory. Completely fill out module 3 of self-monitoring report. So, kita na rin sa CAARA 9275 na siya ay mapa sa Pilipinas. Then, next is getting the water management area. The water management area is ano siya ang area nga ginabintain yun nila ang kahinlo sa tubig. The department in coordination with Natural Water Resource Board or NWRB shall designate certain areas as water quality management areas using appropriate hydrographic units such as watershed, river basins, or water sources regions. The next is getting water quality management area or WQMA GB3 formula strategies to coordinate policies for implementing CWA. Then monitor the action. Each WQMA will have its own multi-sectoral group to establish and conduct WQ surveillance and monitoring network. The group shall report to GB. Technical report by secretariat composed of experienced or one lawyer. Thank you. National Sewerage and Septage Management Program Section 7. A priority listing of sewerage, septage, and combined system project for LGUs based on relevant consideration for the protection of water quality.
Yeah. LGUs may enter into BOT or joint venture agreement with private sector for constructing, rehabilitating, and or operation of such facilities. Yeah. Each LGU shall appropriate land including right of way, road access for construction of sewage and septage treatment facilities. Kani siya dapat yun kuan sila right of way kapira sa nang agianan sa mga truck sa mga heavy equipment para mapadali ang pag-construct sa mga sewage. Yeah. Section 8 domestic sewage collection, treatment and disposal. Highly urbanized cities, HUCS, agency vested to provide water supply and sewerage facilities and or concessionaries are to connect existing sewage lines into available sewerage system. Yang non-HUCS, DPWH in coordination with DOH and other concerned agencies shall formulate guidelines for disposal of sewage, employee septage or combined sewerage septage. Kani siya dapat kuan gyud ang guidelines ani yung saan niyo pag-dispose sa mga hugaw. Yeah. Sewage domestic water. Connect to sewer lines for treatment by water concessionaries, water districts or LGUs. Yeah. Restructure the drainage system to connect to existing wastewater treatment facility. Yeah. Effluent from sewage treatment plus plant must comply with effluent standards. Section 22 Linkage Mechanism. So DNR, Lead Government Agency. PCG enforce water quality standards in marine waters, specifically offshore sources. So muna sa ang PCG, muna sa ang Philippine Coast Guard. Tapos DPWH provide sewage and sanitation facilities. So kining DPWH, muna siya kanang mabantay nato na kanang nagatrabaho sa highway. So muna siya nga section. And then DA, prepare guidelines for fair use of wastewater for agricultural usage and control and abatement of pollution from agri or aquaculture activities. So DOH, set, revise, enforce drinking water quality standards. So ang kining DOH kabalo mo kita nga mo ni ang murag ang safety bitaw or unsa ka hinlo or Department of sa tong health kung sa ta ka safety sa tong ginakaon or ginainom nga tubig. Tapos DOST, evaluate, verify, develop and disseminate pollution prevention and cleaner production technology. So kining DOST kay murag sila man tong murag gahimog research kung paunsa pa mahimong mahinlo pag datong mga gipanginom ng tubig o unsa ba. And then DepEd, CHED, DILG, and PIA prepare and implement a comprehensive and continuing public education and information program. So kining education or kining DepEd, CHED, DILG or PIA kay national connection kay ang DepEd mo ni siya ang murag mo share bitaw about aning gipangbasa nako aning DNR, PCG. DepEd mo murag diya naka-assign DepEd nga ipasabot to kung unsa to sila. Tapos, ADAP and Estero Water Body Program. ADAP and Estero Water Body Program is a collaborative undertaking between and among the Estero community, a donor partner and local government units, other government agencies in the DNR. So kining ADAP and Estero Water Body Program is mo ni siya ang activities na kanang magkuntay naay mo donor or naay mo volunteer nga mohinlo sa sewage or sa kanang mga creeks or sa mga small river. So mo na siya. Tapos donor and partner. So a donor or partner may be a business establishment, an industry association, a non-government organization, or any other group that volunteers to be a major actor in cleaning the esteros. And then the donor may accept full undertaking in the cleanup of an estero or may just provide equipment and manpower to do actual cleanup in partnership with the DNR and other donors. So kini sila ang donor and partner kay mo sila murag ni volunteer nga mohinlo ani either isa ba siya ka member sa LGU or naba sila isa ka grupo or para sa nasa ibutan lang to para sa fraternity kung mo volunteer ang fraternity nga maghinlo ani nga creek or sa small river. So mo to ginatawag donor partner. Tapos sa Memorandum of Agreement or ang MOA, so the donor partner will enter into an agreement with the DNR. So diri mahitabo ang pagsabot-sabot sa ilang ingana kung unsay makuha nila, unsay makupap nila sa ilang pag-volunteer, kung maunsa sila sa ilang ginabuhat dito, maunsa sila sa paghinlo,
naba sila mubalik sila, tabangan ba sila sa unsa nga mga department. Tapos the MOA will spell out the rules, responsibilities, and tasks of the donor partner, LGU, and the DENR. So mo ni siya ang MOA, mo po ni siya ang maghatag sa rules og ang responsibility nimo sa usa ka voluntaryo nga naghinlo sa creek or sa small river. So sila ang mo provide kung asa dapat mo i-assign or diri bang hinlo, kini ba tang hinluan ninyo. So moagi naman siya MOA or memorandum of agreement. Sir, ang report day is about sa prohibited acts of RA 9275, meaning mga bawal or dili dapat pang buhaton ng mga acts. Una, discharging or depositing any water pollutant to the water body which could cause water pollution or impede natural flow in the water body. Example ani is kining kuan, paglabay og chemical gikan sa pabrika. Kay once nga mo kuan sa tubig, possible ana is madaot ang ato ang kuan, mga kaisdaan. Then ikaduha is kining pagtambak og basura sa kining kanal. Mahitabo ana muharang sa kanal nga agyanan sa tubig. Then possible nga makuha na is kining pagbaha. Ikaduha is discharging, injecting, or allowing to enter into the soil anything that would pollute groundwater. Example is kung ang tao maglabay og makalason nga chemical, then atong chemical is maato sa ilalom sa yuta or sa ato ang groundwater, ang possible na is kintahin na ang nanaigakakuha og tubig dito sa ilalom sa yuta nga ginatawag na tog tubod nya, ginainom to nila, possible nga og mainom to sa kuan tao, makasakit. Kuan pod aning untreated sewage gikan sa septic tank nga makaapekto sa groundwater quality. Ikatulo is operating facilities that discharges regulated water pollutants without the required permits. Example is kining paglabay og chemical gikan sa pabrika nga nagagawas og wastewater nga pwede makalason sa kuan sa agusan or sa dagat. Then pagka malason na din mga matay na tong isda didto. Unsa na tong mga tao nga nagaasa sa kuan, agusan or sa dagat, wala sila makaon, nga matay naman. Disposal of potentially infectious medical waste into the sea by vessels. Example, naay barko. Then ang katong barko is naga-dispose og kining mga basura or mga medical waste. Katong mga nagamit nga gamit sa pang-medic ba. Then or example po kining mga tao sulod sa barko nga nagalabay og kining pag after nila nga maayo, ginalabay lang sa dagat ng ilang mga like benda or mga medical nga gamit. Then once ang kato malabay sa dagat, possible nga madaot ang kuan na to sa mga isda. Then also pod pagkato moabot sa kining kilid o sa tawag kanang shore, then naay mga balay dito, gintahin na naglangoy-langoy nga kuan dito, nailangoy-langoy nga tao nya naay samad. Then ang katong binda naglutaw-lutaw nga naay possible dito nga sakit. Then ang katong tao nga naglangoy naay samad niya, ang katong benda ni dapo sa iyang lawas, possible nga makuha to niya nga sakit. Ikalima, unauthorized transport or dumping into waters of sewage, sludge, or solid waste. Example is ang truck maglabay og basura nga walay permit like sewage sludge or solid waste nga direct sa agusan ug sa dagat. Ikaunom, transport, dumping, or discharge of prohibited chemicals, substances, or pollutants
listed under RA 6969 or 6969. Toxic chemicals, hazardous such as use oil and Nuclear Waste Control Act. Example is kung ang company maglabay og kining tawag ni oil or langis or the radioactive waste sa dagat or sa kining agusan nga walay permit, kini nga aksyon pwede makadaot sa ato ang environment like sa marine ecosystem o pwede po makadaot sa health sa mga tao tungod sa kontaminasyon sa tubig. Good day everyone. Good information sa report about sa prohibited acts of RA 2025. So, pag yung tao prohibited, wala siya agad ang mga action plan na wala tungkol sa government. So, today kung padayon sa letter G, discharging regulated water pollutants without the valid required discharge permit. So, yung tao, hindi tao, delikado na siya, delikado sa environment, yung panglabay na mga basura o mga sustansya na dyan mga chemicals. Pag wala kay permit o pagtulog sa government, so dili na siya pinipin na water. Then, refusal to allow entry inspection and monitoring as well as access to electronic record. So, kung na yung mga officials na gusto mo sunod or ma-inspect sa isa ka lugar o mga facilities, tapos imo siya nga bawalan or babagan nila, so kana siya na action is dili mo na siya pwede siya dapat. Kung na yung gusto mo inspect sa kanang area or mga facility, dapat di mo na siya na pupuntahan. Dayon sa refusal of failure to submit reports and or designate pollution control officer. So kung ang isa ka kumpanya or establishment wala duman o sa mga palaon niya or magpasa sila sa mga report bahin sa pag-asa ng tao sa kanang responsibility sa pag-control sa mga pollution. Then sa letter G is directly using these pumps the distribution system of tampering with water supply in just water or alter or impair the water quality. So ang kasagutan is bawal ang paggamit ng mga booster pump na wala ipagtulog o pag-usap sa mga pang-alis na water supply. Kaya ka na siya nga mga kanapot siya is makahatag o kadaot sa mga gugamit sa mga so sa letter K is valid facilities that discharge will allow to save helpfully or through great diligence prohibited chemical substances or pollutants listed under RA 6969 into water bodies. So, kanasang mga facility nga nagapagawas og mga makadaot nga mga chemicals or mga basura bisan asa sa mga sapa or sa dagat man, kanasab is nakalapas pod sa balaod niya under sa RA 69. So dayon sa letter I is undertake activities or development and expansion or of project or operating wastewater treatment sewerage facilities in violation of PD or Presidential Decree 1586 and its IRR. So nakalapas pod sa balaod kung naay proyekto o facility nga wala makasubmit og environmental compliance certificate or kung kanang gitawag nila ECC o nakasupak sa mga balaod o regulation sa Presidential Decree 1586. So, good morning. So, ang topic ay PCO or Pollution Control Officer
So ang PCO is a trained technical professional responsible for helping a company and establishment manage its environmental impact. So ga-manage siya sa establishment or company. So especially a PCO ensures that our organization complies with environmental laws, controls pollution such as waste emission, wastewater, and implement program for environmental protection and sustainability. So, ang isa na siya example rin sa Pilipinas, no? For example, a PCO must be officially accredited by Environmental Management Bureau or EMB, part of a department or Environmental Natural Resources or DENR. So, maro to po guys. Thank you. Thank you, sir.